Magandang araw po mga kababayan. Naku po, kahihiyan na naman ang inabot nitong si Riza Ontiveros dahil ang kasong ifinail niya na cyber libel laban po kay Kipicho, Banatbay, Tio Moreno, Attorney Topacio at iba pa. Muntikan niya na nga pong isinama si Attorney Trixie Cross, abay idinismiss mga kababayan po natin. Ibig sabihin, ang gusto nilang attempt na pagpapatahimik sa mga kritiko nila, lalong-lalo na po sa kanilang kalukuhan ngayon, sa kanilang propaganda, sa kanilang mga tanim ebidensya, tanim witnesses, ay nabigo po mga kababayan. Kaya nga nabasa natin sa ipinost ni Tio Moreno, ito ba ang gustong tumakbong presidente na hindi pa ka presidente ay gusto nang magkaroon ng martial law at busalan ang mga taong nagsasalita kung ano po ang kanilang nakita, nagkikriticize kung ano po ang kamalian na ginagawa po nito si Riza Ontiveros. Paano po ba at ano po ba yung kasong ifinail ni Riza Ontiveros? Para maintindihan natin, balikan natin yung moment kung saan ay pumunta sa NBI itong si Riza Ontiveros. Ito, panoorin muna natin ito mga kababayan. Para maghain ng reklamo sa National Bureau of Investigation. Pangunahing layunin ng reklamo, alamin sino o sino-sino ang nasa likod ng pag-produce ng video, dalawang video na ni Michael Maurilio. Dahil hanggang ngayon, wala. Balikan natin mga kababayan ha. Ito po yung nagalit, sumabog sa galit itong si Riza Ontiveros nung lumabas ang kanyang tinagurian at nagpapakilalang tanim witness na si alias Rene na iniharap niya noon sa Senado nung idiniin niya si Pastor Apollo Kibuloy sa mga akusasyon ng panggagahasa at pamumulistya. So kaya sabi nga ni alias Rene, siya ay binayaran, sabi nga ni alias Rene, siya po ay binayaran, sinuhulan, binigyan ng maganda accommodation para lang magtistigo against kay Pastor Kibuloy at idinamay pa, mantakin nyo mga kababayan, si Tatay Digong at si Vice President Sara. So paulit-ulit yan no, na sinabi ni alias Rene at ngayon ay hindi na po nagpapakita, baka nasuhulan o baka naglaylo muna o baka napatahimik. Pero tagumpay ang laban po na ginawa ng mga Duterte supporters laban po kay Riza Ontiveros. Kaya malaking kahihiyan na naman, no? Minus na naman ito. So kumbaga, yung 3% ni Riza Ontiveros na ratings or suporta no, sa mga survey, baka magiging ano na lang to, 2%. Tuloy tayo, pakinggan ba natin ang kanyang sinabi noon? Pa rin umaamin, wala pa rin nag-aangkin. At pangalawa, para imbestigahan din sa pamamagitan ng reklamo ito, yung mga vlogger na pinamumudmod at dinadagdagan pa ang mga kasinungalingang nakalagay sa mga video ni Michael. O ngayon, sino-sinungaling? Ikaw ang lumalabas na sinungaling ngayon, Riza Ontiveros. Maurilio. Kabilang po dyan, sina Crisette Chu, Jay Sonza, Sastrogando Sasot, Angeles, Attorney Trixie, Banatbay, Tio Moreno, Kipicho. Investigasyon, unang hakbang pa lang ito, aalamin po namin at sa payon ng ating mga abogado. Unang hakbang pa lang daw. Binasura agad. Agoy! Aray ko po. Kung sino pa ang dapat kasuhan at ano-ano pa ang dapat ikaso sa kanila. Initially, Senator, ang final niyo po ay perjury po ba o meron na po itong libel din? Batay sa payo ng aking mga abogado, cyber libel ang appropriate na ireklamo dito. Sabihin ko po sa inyo, Ang hirap, no? Kapag senadora ka, may pagkasakabobo ka, kung ano lang yung in-advise ng abogado niya, hindi niya inisip, hindi niya pinag-aralan. Ayun, sa poll. Oh, kanino ngayon bumalik ito? Kanino ngayon kahihiyan ito? Sa abogado niya ba na nag-advise sa kanya o sa kanyang pagmumukha na gumanda lang dahil po sa kaba ng bayan? bilang Ay! isang nagtatrabaho sa public service, Okay. bukas ako lagi at dapat lang bukas lagi sa mga puna, sa mga kritisismo. Ay, akala ko mabukas ka sa mga puna at mga kritisismo. Eh bakit ka nagkakaso? Hindi kinain mo yung pinagsasabi mo. Galit na galit ka, no? Gusto nyo nga decriminalize yung cyber libel, di ba? Ano sinasabi nyo? Karapatang pantao yan. O ngayon, ikaw rin nagsasabi na kakasuhan mo dahil binabatikos ka. Alam nyo mga kababayan natin,
itong mga politikong ito, no, na mga makakapalang mukha, kung mali ang mga akusasyon sa kanila, napakadali lang naman, ilabas nyo yung totoo. Just like for example, itong maling sinasabing medical result ni Bongbong Marcos na kumalat sa social media. Kung ito po ay mali at fake, ilabas nyo yung totoo. Yun lang yun. Ito rin ang kay Risa Hontiveros. Pero dahil wala po siyang patotoo na fake itong allegation sa kanya, o nag-file ng kaso. Pero hindi ako papayag sa ganitong mga pagsisinungaling, mga mapapanganib na pagsisinungaling, lalo na ang tinarget ay hindi lang ako, ang tinarget ay ang mga witnesses, ang tinarget pati mga staff ko, tinarget ang Senado mismo. Tinarget yung staff niya daw, tinarget yung Senado mismo. Hindi ang Senado, ikaw lang. Siyempre, nadama yung staff mo dahil kasama sila sa mga inutusan mo para magtanim witness, magsuhol, magbayad, mag-assess sa mga binayaran mo di o mano na tanim witness na si alias Rene. So ngayon iyakin ka. And congratulations po, napaka matagumpay no yung labang ito ng mga vloggers. So congratulations sa inyo. So dahil ang cyber libel case dismiss na nga po na i-final nitong si Risa Hontiveros. Ayan po yung mga dokumento. And sabi ng Daily Tribune, the Department of Justice National Prosecution Service has junked the cyber libel complaint filed by Risa Hontiveros against several pro-Duterte personalities, ruling that the post and remarks is question lack prima facie evidence and did not show actual malice or intent to damage her reputation. So, walang anumang malisya o wala mang intensyon na para sirain ang reputasyon ni Risa Hontiveros na sirang-sira na pero gusto pang maging presidente. Kopal yan, ipal yan. At sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan, ng ating topic mga kababayan, puntahan po natin itong pag-surrender or kusang pagsuko po nitong si Kerwin Espinosa. Siguro mga kababayan po natin, kilala nyo naman kung sino po itong si Kerwin Espinosa. Siya lang naman ang self-confessed na drug lord na hinuli pa sa Dubai at mismo Senator Bato de la Rosa yung kumuha doon at kalaunan ay ito na nga po pinalaya na pag-upo ni Bongbong Marcos at ginamit din po nila para magtestigo against po kay President Duterte noong nagkaroon ng pagdinig sa TRICOM or QUADCOM ata yon mga kababayan po natin. So ano nga ba ang kanyang kaso? At may connection po ba ang paglabas ng kanyang warrant of arrest sa mga naunang kaso niya, lalong-lalo na yung konektado sa droga? Ano ipanoorin natin ito mga kababayan? Surrender ang mga otoridad ni Albuera Leyte Mayor Kerwin Espinosa. Mauman magpagawas ang Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 14 in warrant of arrest kontra iya may kalabutan na kaso nga murder. Ang kaso ginaaligar nga dabi ang alkalde haus ang insidente pamatay nga naitabuha Baybay City. Gimbuhat niya pag-surrender kanina alas 10 aga Pebrero 5 tuig 2026. So murder po ang kaso niya. So, ibig sabihin, wala po itong kinalaman sa mga dati niyang involvement sa kalakaran po ng illegal na droga. So, okay yan. No? Balik kulungan na naman itong taong ito. Alam niyo mga kababayan po natin, yung pagkapanalo niya, questionable pa nga yan. Pero ang importante naman, mga kababayan po natin, ay sana mapanagot kung totoong may kasalanan po siya. Lalo na pagpatay po ang kaso na inakusa sa kanya. Marami rin itong pera eh. Tingnan natin kung kaya din po nilang bayaran ang hustisya. No? Lalo na sila ngayon ay nakaupo muli sa pwesto. Mantakin mo no, aminadong drug lord pero nanalo pang mayor sa isang bayan. Kakaiba po, only in the Philippines. Kaya ayan, at kayo na pong bahala umusga sa mga ganyang klaseng tao, mga kababayan po natin. At sa pagpapatuloy ng ating diskusyon mga kababayan po natin, kaya naman palang mahal na mahal po nitong si Congressman Chihuahua, si Martin Romualdez, Bongbong Marcos at Sandro Marcos at ang mga miyembro ng Committee on Appropriation dahil napakalaki pala ang pondo na nakuha nito.
Mantakin mo, ayon dito sa ibinulgar ni Tatay Rani, halos umabot ng 8 bilyon ang kabuang pundo na nakuha nitong si Congressman Chihuahua mula 2023 hanggang 2025. So hindi pa kasama po yung kasalukuyang taon. Ito po, panoorin natin mga kababayan, yung pagbulgar ni Tatay Rani sa sikreto po na iniingat-ingatan ni Chihuahua. Ito rin yung congressman na nagtayo ng mga barangay hall sa bangketa sa Maynila na giniba ni Mayor Isko dahil sa batas. Ito po ay bawal tayuan beyond the commerce of man ang ating bangketa. Meron na pong inilabas po dyan ang ating Supreme Court decision po. At nitong 2025, dahil kainitan po talaga, ay, naku naman, buti na lang, muntik na ako mapamura. Oh. Alam niyo ba kung magkano ang budget na nakuha ni Congressman Joel Chua? 3 billion 858 million 226,000. Diyos ko. Alam niyo po, tapos itong 2026, meron na naman lahat ata ng congressman nilagyan ng bagong gimmick, bagong racket nila. Yung house guarantee allocation per barangay. So, ang dami pala talaga nilang ginagawang paraan, no? Para makakuha pa rin ng pundo sa kaban ng bayan at sila po yung nakikinabang. Hindi po nakikinabang yung kanilang nasasakupan o yung mga butante, kundi napupunta sa bulsa nila. 778 million 226. Alam niyo ba, sa loob ng 4 na taon, kung magkano ang total budget nito pong si Joel Chua ay nasa 8 billion. Ulitin ko 8 billion. Almost 9 billion. Grabe, no? Talagang paldo-paldo pala talaga itong si Chihuahua. Kaya nga naman siguro sa ngayon sa kasalukuyan, mukhang tumahimik din itong si Mayor Isko Moreno pagkatapos po nilang mag-meeting lahat, mag-usap lahat ng mga kongresista diyan sa Maynila. So, malay natin, no, naaambunan din si Mayor Isko Moreno sa laki ng nakukuha nito mga kongresista. Eh yung dating binanatan niya, pinasira niya pa nga yung mga proyekto, ngayon, magkaalyado na po sila, mga kababayan natin. Hindi po tayo magtaka kung bakit gano'n na lang sila kagigil na mapatanggal po itong si Vice President Sara dahil ang laki po ang pundo na kanilang nakuha. Mantakin mo sila yan ang mga nagsabi na insufficient daw yung mga ebidensya sa impeachment ni Bongbong Marcos. Pero sa impeachment daw ni VP Sara, may mga hawak daw po sila ng mga ebidensya. So ganyan po nila kinokondisyon ang isip ng sambayan ng Pilipino. Pero madalang na lang po yung naniniwala sa kanila. Again, ang pinakarason dahil napakalaki pala ang punto na nakuha nila. At sa laki ng punto na nakuha nila, malamang, no, iimbestigahan ito kung saan napunta itong malalaking perang ito. At sa ngayong panahon din, dahil kasabwat nila yung nakaupo sa gobyerno, syempre, walang nag-iimbestiga. Ligtas po sila at takot sila sa susunod na uupong presidente. Kaya good luck na lang sa kanila dahil wala silang magagawa. Nagdidesisyon na ang taong bayan na dapat si VP Sara ang uupo sa susunod na administrasyon. Kaya ingatan niyo si Bongbong. Kasi mukhang nabubulok na po ang kanyang bituka. 'Di ba, mga kabayan?